Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Samantala dumaragsa ang libu-libong tao at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa pampaalasang ginagamit ng mga Pariseyo." Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. Walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin na higit pa rito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso? Gayunman kahit isa sa kanila ay hindi kinakalimutan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay death. Sa gitna ng napakaraming tao na nagsisiksikan upang marinig si Jesus, may isang babala siyang binitiwan na tila tilaok sa katahimikan. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo. Ito'y pagkukunwari. Hindi ito basta sermon lamang, kundi isang pagbubunyag sapagkat alam ni Jesus na sa gitna ng ingay at relihiyosong anyo, may isang nakatagong panganib na maaring sumira sa kaluluwa. Ang mabuhay sa mababaw na pananampalataya. Kaya't ang ating word of the day ay tungkol sa lalim, yung depth. Ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa panlabas lamang. Hindi ito tungkol sa dami ng dasal na naririnig ng iba, sa haba ng sermon na napapakinggan o bilang ng mga pagdalo sa misa na ipinopost sa social media. Ang tunay na buhay kay Kristo ay nasa lalim, sa kaibuturan ng puso, kung saan namumunga ang kabanalan sa katahimikan, katapatan at katapangan. Sa ating ebanghelyo, inihayag ni Jesus ang halaga ng katotohanan at pagkilala sa Diyos. Hindi lamang sa panlabas kundi sa kaloob-looban. Lahat ng natatakpan ay mabubunyag. Lahat ng itinatago ay malalantad. Hindi ito pagbabanta kundi paanyaya. Magpakatotoo ka sa harap ng Diyos dahil walang makapagtatago sa Kanya. Kapag tayo ay namumuhay ng panlabas lamang, hindi tayo ligtas, kundi lalo tayong nahuhulog sa panghuhusga, sa pagmamataas, at sa takot. Takot na mabuko, takot na mawala ang imahe, takot na matuklasan ng iba na hindi pala ganun kalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya't para protektahan ang ating sarili, nagsusuot tayo ng mga maskara. Nagiging parang Pariseyo, maayos sa panlabas, pero hindi totoo sa panloob. Ngunit ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong panlabas na anyo. Ang hinahanap niya ay isang pusong totoo, isang kaluluwang handang maging totoo kahit ito ay wasak, kahit ito'y sugatan o di kaaya-aya. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit wala namang kapangyarihang pumatay ng ating kaluluwa. Matakot kayo sa Diyos. Hindi ito pananakot, kundi isang paalala kung saan natin tunay na ibinabaling ang ating lalim. Ito ba'y sa opinyon ng tao o sa paningin ng Diyos? Ang lalim ng pananampalataya ay hindi nasusukat sa panglabas, kundi sa panloob, sa paraan ng ating pagharap sa takot,
sa mga lihim, sa mga kasalanang ayaw nating aminin, at sa mga katotohanang ayaw nating harapin. Kapag ang ating buhay ay tapat sa kalooban, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Sapagkat walang mas masarap kaysa sa pakiramdam ng pagiging totoo. Hindi perpekto, pero totoo. At ang Diyos, gaya ng sinasabi sa Ebanghelyo, kilala tayo. Alam niya ang bawat hibla ng ating buhok. Ibig sabihin, hindi tayo kailangan magkunwari sa Kanya. Mas kilala niya tayo kaysa sa pagkakilala natin sa sarili. Kaya't mas ligtas ang lumapit sa Kanya ng buong katapatan. Marami sa atin ang natutukso na mabuhay sa mababaw. May mga naglilingkod pero hindi naman nagdarasal. May mga nangangaral pero hindi naman nagsisisi. May mga nagmimisa pero wala namang pakialam sa kapwa. Sa ilalim ng ating relihiyosong gawain, minsan wala nang lalim. Wala nang tunay na relasyon sa Diyos. Wala nang personal na pagninilay. Wala nang pakikinig sa tinig ng Espiritu Santo. Ngunit ang Ebanghelyo ngayon ay muling nagbubukas ng pinto para sa atin. Paanyaya ito na bumalik sa lalim. Hindi sa dami ng dasal, kundi sa katapatan ng puso. Hindi sa haba ng sermon, kundi sa lalim ng pakikinig. Hindi sa dami ng ginagawa, kundi sa intensyon ng paggawa. Ang lalim ay hindi nakikita ng tao, pero ito ang nakikita ng Diyos. At ang lalim ay hindi agad nabubuo. Pinaghihirapan ito sa araw-araw na pakikibaka. Pero sa bawat sandaling pinipili natin ang katotohanan, sa bawat tahimik na dasal, sa bawat tapat na pag-amin ng ating kahinaan, unti-unti tayong binabago. At doon nagsisimula ang tunay na kabanalan. Kung si Jesus ay may matinding galit sa pagkukunwari, ito ay dahil mahal niya tayo. Hindi niya gustong tayo ay mabuhay sa dilim. Gusto niya tayong mabuhay sa liwanag, sa katotohanan at sa lalim ng pagkakilala at pagmamahal sa Diyos. Kaya mahalaga, tingnan natin, pagnilayan natin, may bahagi ba sa ating buhay na nananatiling mababaw at panglabas lamang? Ano yung hakbang na maaari nating gawin upang palalimin ang ating relasyon sa Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tapat at totoo. Lumalapit kami sa iyo ngayon, hindi bilang perpektong alagad, kundi bilang nilalang na may takot, may kahinaan at pagnanasa para sa katotohanan. Linisin mo po ang aming puso mula sa lahat ng pagkukunwari. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang sarili at manahan sa iyong liwanag. Turuan mo kaming mamuhay hindi sa anyo, kundi sa lalim. Hindi sa impresyon, kundi sa katapatan. Gawin mo kaming totoo, Panginoon. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.